أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من الحمد لله كل باب إن الحمد لله نحمده ونستعينه بما ونستغفره صبرتم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Una sa lahat ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kaluwalhatian at papuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Puriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kakayahan. At humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pangangailangan natin. At humingi tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating pagkakamali. At tayo ay magpakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala sa masamang nanggagaling sa ating mga sarili at masasamang ating ginagawa. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang pag-iwan sa mga bagay na hindi makakabuti sa isang Muslim. Pag-uusapan natin yan sa abot ng ating makakaya. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay may makukuha tayong mga aral. At bago ko simulan ang talakaying ito ay pasasalamat sa ating butihing Sheikh, si Sheikh Abdul Rashid Angeles, at saka sa kanyang station manager na si Sheikh Anwar. Gantimpalaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang inyong pamilya. At maraming salamat din sa mga mahal naming tagapakinig at taganood sa programang ito, ang Salam Radio 102.7 MHz. Yun nga ang pag-uusapan natin ngayong araw ay pag-iwan sa mga bagay na hindi makakabuti sa isang Muslim.
Ang ating dalil sa ngayong umaga ay Hadith An-Nawawi. Ang sabi dito sa hadith, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithu Hasan, rawahu Tirmidhi, rakam 2318, Ibn Majah, rakam 3976. Kahulugan ng hadith, nagmula kay Abu Hurairah, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kasama sa kabutihan ng isang mabuting Muslim ay ang iwanan o layuan ang mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Ang hadith na ito ay Hasan, mabuti, na iulat ni At-Tirmidhi at Ibn Majah. Mapupulot na aral sa hadith na to, una, ang hadith ay nagpapakita na ang Islam ay nag-uutos ng kabutihan kagaya ng nabanggit sa hadith. Kasama sa kabutihan ng isang mabuting Muslim ay ang iwanan o layuan ang mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Pangalawa, nararapat sa isang Muslim na kanyang iwasan ang mga bagay na hindi magdudulot ng kabutihan sa kanyang relihiyon o makamundong pamumuhay. Pangatlo, ang pag-iwas ng Muslim sa mga bagay na hindi makakabuti sa kanya ay nagpapakita ng malinis at kagandahan ng kanyang pagiging Muslim. Pang-apat, ang hadith ay naghihikayat sa isang Muslim na ang kanyang paglalaanan ng oras ay ang makakabuti sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang relihiyon, tulad ng pagsasaliksik ng kaalaman, pagbabasa ng Quran, pag-alaala kay Allah at iba pang mga gawaing pagsamba. Panglima, ang hadith ay naghihimok na huwag makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala siyang kinalaman. Pero tandaan, ang pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay hindi makakapasok sa kahulugan ng hadith na ito at hindi niya nasasaklaw dahil ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan ay katungkulan at obligado sa bawat isa sa abot ng kanyang makakaya at sa maayos na paraan. At ito'y hindi maituturing na panghihimasok sa iba. Pangkalahatang paliwanag, ang hadith ay naghihimok na huwag makikialam o manghihimasok sa gawain o bagay na wala siyang kinalaman at kanyang pagtuunan ng pansin ang anumang makabubuti sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang relihiyon. Ibig sabihin, mga mahal na tagapakinig, dun sa una, ang hadith ay nagpapakita ng Islam ay nag-uutos ng kabutihan kagaya ng nabanggit sa hadith. Ang ating una-una ay ipag-utos natin sa kapwa natin na Muslim ang paggawa ng mabuti. Kung anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabawal sa pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At may konting kwento tayong daladala at sana ay may mapupulot tayo na aral dito. Unang panahon, may isang babae at saka lalaki. Itong dalawang ito ay nagmahalan sila sa panahong ito. Hanggat sa sila'y kinasal, nagsama sila ng isang
gabi. At kinabukasan, at syempre maghahanap yung lalaki ng kanilang ikabubuhay, trabaho. At kung ikumpara natin ang kanyang paghahanap ng trabaho sa panahon natin ngayon, ay ito yung tinatawag na pag-a-abroad. Ibig sabihin, itong paghahanap niya ng trabaho ay pang matagalan. Matagal na biyahe ito. At sa panahon na ito ay wala pang sasakyan. Ang ginagamit nilang paglalakbay ay kanilang mga paa. At syempre, malalakas sila sa panahon na ito. At nang makaalis ng lalaki, pumunta na sa ibang bayan para makahanap ng trabaho. Nang makapunta na siya sa ibang bayan at siya ay nakahanap na ng trabaho, at syempre magsisimula na siya sa kanyang trabaho. At tinanong siya ng kanyang amo, boss, kung ano ba ang gusto niya na pagkakuha ng kanyang sweldo. Arawan ba, kinsinas, or katapusan? Ang sinabi ng lalaki, saka ko na kunin ang aking sahod kapag ako ay uuwi na. Ibig sabihin, buo niya kukunin ang kanyang sahod. Pero ang kontrata ng lalaking ito ay 20 taon. Ibig sabihin, matagal-tagal na pagtatrabaho. Siyempre, habang tumatagal ay nagsimula ng magtrabaho tong lalaki hanggat sa dumating na yung oras or punto na natapos na niya yung 20 taong pagtatrabaho. Ibig sabihin, humantong na siya sa kanyang limitasyon or kanyang kontrata. At syempre, yung lalaki, sa 20 taon na yon ay sobrang excited siya na makita yung kanyang asawa. Syempre ba naman, 20 taon niyang hindi nakita ang kanyang asawa. At nang pumunta na siya sa kanyang amo para kunin na niya yung kanyang sahod, ang tugon, ang sinabi ng kanyang amo ay, papipiliin kita kung ano ba ang gusto mo. Ang 20 taong mong sahod or may ibibigay ako sa iyo na 3 kaalaman. Nakapag-isip-isip yung lalaki kung ano ba ang kunin niya, yung 20 taon niyang sahod or ang 3 kaalaman. 3 araw nag-isip yung lalaki kung anong pipiliin niya hanggat sa napagtanto niya na ang kukunin niya ay yung 3 kaalaman. Dahil ang sahod ay kanya lamang itong mauubos. Ang yung kaalaman ay habang nabubuhay siya ay magagamit niya. Nang mapagtanto niya yon at bumalik siya sa kanyang amo at sinabi sa kanyang amo, amo, ang aking pipiliin ay ang 3 kaalaman. Ang sinabi, ang tugon ng kanyang amo, ang boss, ay kahit alinman sa 2 ang iyong pipiliin, ang iyong 20 taong sahod ay ibibigay ko pa rin sa iyo. At yun, ibinigay na ng kanyang amo ang kanyang 20 taong sweldo. At nang maibigay niya, at sinundan niya ito ng 3 kaalaman. Ang 3 kaalaman na ito, ang una, ang sabi ng kanyang amo, kapag ikaw ay may hangarin sa buhay, huwag na huwag kang magmadali. Kapag may hangarin ka sa buhay, huwag na huwag kang magmadali. Ang pangalawa, kapag may mga bagay o pangyayari na wala kang kinalaman, huwag na huwag kang makikialam. Okay. Ito yung talakayin ng hadith natin ngayon. Pero may bonus na 2 kaalaman. At pangatlo ay kapag ikaw ay nagagalit,
huwag na huwag kang magdesisyon kapag ikaw ay nagagalit. At yun, yung tatlong kaalaman na yon na ibinigay ng kanyang amo sa kanyang trabahante. Ang una, kapag ikaw ay may hangarin, huwag na huwag kang magmadali. At pangalawa, kapag may mga bagay or pangyayari na wala kang kinalaman, ay huwag na huwag kang makikialam. At pangatlo, kapag ikay nagagalit, huwag na huwag kang magdesisyon. At syempre, nakuha na niya yun. At sa sobrang excited ng lalaki, siyempre ba naman, 20 taon na hindi niya nakita ang kanyang asawa. At nang makuha na niya ang kanyang sahod at ang tatlong kaalaman, siya ay umalis na. Nang pabalik na siya sa kanyang bayan, siyempre, 20 taon siyang hindi nakadaan doon at nanibago siya sa mga daan. At nang makarating siya sa isang bayan, nakakita siya ng mga tao, siya ay nagtanong sa mga taong yun. Pangalanan natin ang lugar ng lalaking ito, pagpalagay natin ay Cotabato. Nagtanong siya doon sa mga tao, saan ba ang daan papuntang Cotabato? At sinabi nung mga lalaki na natanungan niya, ang daan ay papuntang Cotabato ay doon, lumagpas ka tingin. Sabi nung mga tao, lumagpas ka. Pero ang sabi ng mga tao na ito, pero kung ikay nagmamadali, may daan tingin dyan na papuntang Cotabato. May daan dyan papuntang Cotabato. At yun, napagtanto niya at naisip niya yung sinabi ng kanyang amo, kapag ikay may hangarin, huwag na huwag kang magmadali. Siyempre, hangarin ng lalaking ito ay makauwi sa kanilang bahay. At siya nag-isip-isip, sabi niya, maniniwala ko sa kaalaman na gituro ng aking amo at bumalik siya. At nang pabalik na siya doon sa daan na yon, hanggat sa nalaman niya na doon pala sa daan na madali, ay mayroon pala doon mga taong nang aagaw ng kayamanan. Kumbaga, mga hold-upper. At doon siya dumaan, yung 20 taon na sahod niya ay siguradong makukuha sa kanya. At yun, nagpasalamat siya at kanyang na-apply ang kaalaman na yon. At nagpatuloy siya sa paglalakad sa kanyang pag-uwi at syempre sobrang excited at hanggat sa inabutan siya ng gabi sa daan. At syempre alam naman natin ang pagbibiyahe ay nakakapagod na gawain, mas lalo na kapag wala kang sasakyan. At nang maabutan siya ng gabi, tamang-tama, sa daan na yon ay may nakita siyang isang bahay. At doon siya pumunta at nagsalam siya at ang bahay na to ay pagmamay-ari ng 2 matatandang mag-asawa at siya ay pinatuloy. At nang pinatuloy na siya, pinakain hanggat sa handa na siyang magpahinga, gusto na niyang matulog, at nang patutulog na sana siya ay may narinig siyang maingay sa labas ng kanyang kwarto. May narinig siyang maingay. At gusto niyang lumabas para tignan ang pangyayaring ito, kung ano ba itong maingay na to. Pero kanyang naisip yung sinabi ng kanyang amo, kapag may mga bagay or pangyayari na wala kang kinalaman, ay huwag kang makikialam. Siyempre, naisip niya, wala naman ako kinalaman dyan sa pangyayaring yan or ingay na yan, ay siya ay natulog. Nang dumating ang umaga, tinanong siya ng 2 matatanda, sinabi ng matatanda, binalak mo ba na lumabas kagabi? Sinabi ng lalaki, oo, binalak ko tigin, lumabas kagabi. At sinabi ng 2 matatanda na mag-asawa, buti na lang tigin ay hindi ka lumabas sa gabing iyon. Dahil yung naririnig mo na ingay
ay mga halimaw yon, at ikaw ay kakainin nila. At sinabi ng lalaki, at maraming salamat na na-apply ko naman yung pangalawang kaalaman na binigay sa akin ng aking amo. Hindi ko pinakilaman yung bagay na wala akong kinalaman. At nagpasalamat siya sa dalawang matanda sa pagtanggap sa kanya, at siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-uwi. To cut the long story to short, na nang makapunta na siya sa kanyang bayan, dumating na siya sa kanyang bayan, nang makita na niya ang kanyang bahay, ang excited nung lalaki ay biglang napalitan ng pagkagalit. Bakit? Dahil doon sa bahay niya, doon sa bintana ng bahay niya, ang unang nakita niya sa bahay na yon ay isang napakagwapong lalaki. Yung excited niya ay napalitan ng galit. At parang gusto na niya magwala. At gusto niya patayin ang lalaking yon at ang kanyang asawa. At napagtanto niya, naisip niya yung sinabi ng kanyang amo, kapag ikaw ay nagagalit, huwag na huwag kang magdesisyon. Yung pagkitil ng buhay ay desisyon niya. At yun, napagtanto niya, sinabi niya, gi-apply ko yung dalawang kaalaman, ay nakabuti sa akin. I-apply ko tong pangatlo na ito, dahil ito ang makakabuti sa akin. Nang gi-apply na ng lalaki, hindi na niya papatayin yung lalaki pati yung asawa niya, at siya'y tumuloy sa kanyang bahay. At nang siya'y pinatuloy, pinaghandaan ng makain hanggat sa naligo na yung kanyang asawa, at ang dapat sana nasabihin ng lalaking ito ay, miss na kita aking asawa. Pero dahil sa napalitan yung mood niya, ang nasabi niya ay hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam. At gitanong siya nung asawa niya, bakit tigin? Ang sabi ng lalaki, dahil naninibago ako. Tapos ang sabi ng ang kanyang asawa, nakita mo ba tigin ang napakagwapong binata sa bintana? Sabi ng lalaki, oo, isa yon sa napanibago sa akin. Naninibago ako sa lalaking yon. Kung sino ba yon? Ang lalaking yon ay yun ang bunga ng pagsasama natin nung isang gabi. Ang lalaking napakagwapo na yon ay iyong anak. At nagpasalamat yung lalaki, buti na lang tigin, naniwala ako sa aking amo. Kung hindi lang tigin, napatay ko ang aking anak, pati ang aking asawa. Ibig sabihin, hindi siya nagdesisyon na habang siya ay nagagalit. Diba? Yun yung kaalaman na makukuha natin sa hadith na yon. Unang-una, kapag tayo ay may hangarin, huwag na huwag tayong magmadali. Kasi ang mga katulad ng pag-aaral ng kaalaman, kung ikaw ay nasa elementary, huwag na huwag kang magmadali college, kolehiyo. Dahil may proseso ang bawat isa. May proseso yan. Una, dadaan ka muna sa kinder, elementary, high school. Ngayon, may senior high school, college. Yan. May proseso ang bawat isa. Ibig sabihin, huwag na huwag kang magmadali sa hangarin mong makapagtapos ng mag-aral. Huwag na huwag kang magmadali. Mahalin mo yung proseso dahil yun ang makakabuti sa'yo. Love the process. Kasi kung ikaw ay elementary at ikaw ay nagpunta sa kolehiyo, sa tingin mo kaya, makakaya mo kaya ang aralin doon? Diba? Mas lalo kang walang matutunan dahil sa iyong pagmadali. Hindi yun makakabuti sa iyo. Kaya dapat mahalin mo ang proseso. Kung ikaw ay elementary, mahalin mo kung anong pinag-aralan doon. Love the process hanggat sa makuha mo ang iyong
hangarin. Pangalawa, ay huwag kang makikialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Sa panahon natin ngayon sa social media, marami sa atin ang nakikialam sa mga bagay na kahit wala silang kinalaman. Sa makamundong buhay man ito o sa kanyang trabaho, wala silang kinalaman pero nakikialam sila. Sinasayang lang nila yung kanilang mga oras. Imbes na dapat pagtuunan nila yung oras na makatutulong sa kanilang pamumuhay or sa kanilang relihiyon, yon ay nakikialam pa sila sa mga bagay na hindi makakatulong sa kanila. Na mas nakukuha pa nila doon ay ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil minsan pinapakalat nila yung mga balitang hindi naman dapat ikalat. Sa Islam, dapat kung may mga pangyayaring masasama na makasisira sa kapwa natin, mas mainam na ating takpan ito. Ating takpan. Wag sana ipalaganap. Ngayon, konting mga kwan na lang. Konting pangyayari. Andyan na yung mga content, ginagawa nilang content. Dapat isipin muna natin or ikonsulta sa ating mga alam o mga mahal na ulama kung pwede ko ba ito i-content ang ganito. Huwag tayong padalos-dalos sa ating mga gawain dahil minsan ay tayo ay nakakasira sa ibang tao. Pangatlo, yun nga, kapag tayo ay nagagalit, huwag tayong magdesisyon. Kasi walang maidudulot na mabuti ang pagkagalit na yan. Dahil dyan ay madalas dumadaloy si Shaitan sa ating mga ugat. At yung gawain na yon, kapag tayo ay nagagalit, walang maidudulot yun na mabuti. Bagkus na pagsisisi lang. Pagsisisi ang makukuha natin. Matapos ang pangyayaring yon, sisisi ka lang, bakit ko yun ginawa, bakit ganito, magsisisi ka lang. Dapat kapag tayo ay magagalit, huwag tayong magdesisyon. At kung tayo ay nagagalit, hindi naman pwedeng sabihin natin na hindi tayo magagalit. Siyempre, normal tao tayo. Gilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama ingredients ang pagmamahal at sa pagkagalit. Ibig sabihin, normal na tayo ay magalit. Pero, dapat nating kontrolin ang ating galit. Dahil kapag hindi natin kinontrol ang ating galit, tayo ay makakagawa ng desisyon na hindi makakabuti sa atin. Ayun. At kapag tayo nagagalit, kung ikay nagagalit na nakatayo, ikay magpalit ng pwesto, ikay umupo. At ikay nagagalit ng nakaupo, ikay maghiga. O kapag ikay nagagalit ng nakahiga, ikay maggabda ng ablusyon, mag-abdas ka. Or kung like example, nasa room, doon ka nagagalit, lumabas ka sa room na yon. Lumipat ka ng ibang lugar. Mag-change position ka para makontrol mo yung galit na yon at hindi ka masasat ng Shaitan. At sana ay may napulot tayong mga aral sa ating tinalakay ngayong umaga at ako'y humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala kung may nasabi ako dito na salungat sa kanyang relihiyon at kung may nasabi man ako dito na hindi masyado umabot, kayo nang magbahalang magpaabot dahil hindi ako bihasa sa pagsasalita ng Tagalog. Pero pinilit ko lamang para yung mga kapatid natin na balik Islam ay kahit papano ay maintindihan nila ang ating sinasabi dito. At maraming salamat sa mahal na tagapakinig sa inyong panunood at pakikinig sa programang ito. At inshallah subhanahu wa ta'ala at tayo ay magkikita pang muli. At wag sana kayo magsawa pakinggan ang usaping
Islam. Okay lang na magsawa kayo sa aking itsura, wag lang sa usaping Islam. Basta usaping Islam, dapat minamahal natin ang mga usaping ito. At dagdag lang na kung sa atin, reminder, paalala, at dapat ay makuha natin ang sinasabing halawatul iman. Ang tamis ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag hindi natin nakuha ang tamis ng paniniwala, ay para tayong, kumbaga, alam nyo ba yung naglalaro ka ng isang laruin na hindi mo naman paborito? Katulad ng pag-chess, pag-satol. Kapag ikay maglalaro niyan, matagaling laro yan, kapag hindi mo yan gusto, siyempre hindi ka tatagal doon dahil hindi mo mahal ang gawain na yon. At yun nga, sa pananampalatayang Islam, dapat makuha natin ang halawatul iman, maging mahal natin ang ating ginagawa para tayo ay magtagal sa ganitong gawaing pagsamba. Dahil kapag wala kang halawatul iman or tamis ng paniniwala, ay hindi ka tatagal sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At paano ba natin makuha ang halawatul iman, ang tamis ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Makukuha natin ito sa tatlong pagmamahal. Ang tatlong pagmamahal na to, unang-una, ay pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, kapag mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin natin kung ano man ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iiwan natin ang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung sinasabing pagmamahal. At pangalawa, pagmamahal sa kanyang mga propeta. Pagmamahal sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat gayahin natin ang kanyang ginawa at iwasan natin ang kanyang pinagbabawal. Ganun lang. Yung mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi porket ito ay hindi ka na magkakasala kapag hindi mo to gawin, ay hindi na natin ginagawa. Dapat ginagawa natin ang mga sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pangalawang dahilan yan na makuha natin ang tamis ng paniniwala. At pangatlo ay pagmamahal sa mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin yung mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun lamang yung dapat nating gawin. Tatlong pagmamahal para makuha natin ang halawatul iman. Hanggang dito na lamang ang ating usapin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال